Disyembre 15, 2024. Nang mahawi ang usok sa Paris, isang balitang yumanig sa mundo ng culinary arts ang sumabog na parang kidlat sa gitna ng maaliwalas na langit. Ano? Ang Le Palais, ang maalamat na restaurant na may 100 taong kasaysayan, ang simbolo ng dugot pawis ng 3 henerasyon at ang pagmamalaki ng lutuing Pranses, ay bumagsak mula sa dambana ng Michelin 3 stars patungo sa iisang bituin sa loob lamang ng isang gabi. Ang mga headline ng malalaking pahayagan sa France ay pare-pareho ang tono, ang katapusan ng lutuing Pranses, ang pagguho ng isang luwalhati. Sa loob ng restaurant, ang 58 taong gulang na chef na si Lucas Dubois ay nanginginig na nakatayo habang pinupunit ang Michelin Guide. Pula ang kanyang mga mata. Ang buhay ko. Ang 30 taon ng pagsisikap ko, nawala lahat. Ang kanyang sigaw ay umalingaw sa kusinang dati puno ng buhay, ngunit ngayon ay tahimik na parang sementeryo. Sino ang mag-akala na makalipas lamang ang 3 buwan, ang restaurant na ito ay hindi lamang makakabawi ng 3 bituin, kundi magiging pinakaasam-asam na kainan sa buong Paris. At ang mas nakakagulat, ang kanilang bagong signature dish ay walang iba kundi ang Pinoy halo-halo. Bumalik tayo sa Nobyembre 2024. Ang reservation rate ng Le Palais ay bumagsak mula 100% patungong 30%. Ang restaurant na dati kailangang i-book ng 6 na buwan ng maaga ay ngayon lagi may bakanteng mesa. Nakaupo si Lucas sa walang laman na dining hall, nakatingin sa ilang customer. Parang pinupunit ang kanyang puso. Sabihin niyo sa akin, saan tayo nagkamali, sigaw niya sa staff meeting. Gamit natin ang pinakamagandang sangkap, pinakamahusay na teknik, at pinakamagandang plating. Bakit ayaw na ng mga tao? Dahan-dahang nagsalita ang senior sauce chef na si Henry. Chef, patawarin niyo ako, pero sa tingin ko ang problema ay nasa ating pagiging perpekto. Sa loob ng 30 taon, pareho pa rin ang ating luto, parehong sauce, parehong plating. Ano naman na yon? Ganti ni Lucas. Ang classic ay classic. Ang diwa ng French cuisine ay nasa tradisyon. Sa sandaling iyon, ang 23 anyos na intern na si Marcel ay nag-abot ng kanyang cellphone, nanginginig ang boses. Chef, kailangan niyo pong makita ito. Sa screen, makikita ang promotional video ng karibat na restaurant, ang Modern Paris. Isang waiter ang naglalapag ng isang marangyang inumin. Sa ilalim ay itim na sago, sa gitna ay gatas, at sa ibabaw ay makukulay na sahog na may gold flakes. Ang presyo, €750. Ano ba namang kalokohan yan, bulong ng sauce chef na may pandidiri. Iyan ay halo-halo, sagot ni Marcel. Baliw na baliw ngayon ang buong alta sosyedad ng Paris dyan. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Sa video, ang mga pinakasikat na food critics, celebrities, at maging mga politiko ay nakapikit sa sarap habang tinitikman ito. Ang hashtag na Parisian halo-halo ay ginamit na ng mahigit 5 milyong beses. Imposible, biglang tayo ni Lucas. Yan ay mumurahing panghimagas lang galing sa Asya. Paano niyan mabibihag ang panlasa ng mga taga-Paris? Ngunit hindi nagsisinungaling ang mga numero. Ipinakita ng finance director ang report, ang kita ng Modern Paris noong nakaraang buwan ay triple ng sa kanila. Higit sa lahat, ang Michelin inspector ay bumisita doon ng 5 beses noong nakaraang linggo. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Lucas. Paulit-ulit niyang tinitignan ang litrato ng mga bakanteng mesa, at naalala ang huling habilin ng kanyang ama, ang tunay na chef ay dapat laging bukas ang isipan. Kinabukasan, gumawa siya ng desisyong ikinagulat ng lahat. I-book mo ako ng flight papuntang Maynila, utos niya sa assistant. Chef, magbabakasyon po kayo. Tanong nito. Ang mga mata ni Lucas ay may kakaibang ningning. Hindi. Pupunta ako para mag-aral. Nang tumapak ang Michelin-starred chef sa Ninoy Aquino International Airport, hindi niya inakala na ang paglalakbay na ito ay babago sa kanyang pananaw sa pagkain. Ang mainit at maalinsangang hangin ng Maynila ay nanibago kay Lucas na sanay sa klima ng Paris, ngunit wala siyang pakialam. Ang una niyang destinasyon ay ang Quiapo, kung saan matatagpuan ang isa sa mga pinakalumang gawaan ng halo-halo. 10:00 ng umaga, mahaba na ang pila. Tahimik na pumila si Lucas sa dulo. Isang binata sa harap niya ang nakakilala sa kanya. Diyos ko! Kayo po yung sikat na French chef. Umiti lang si Lucas ng tipid. Dito, isa lamang akong estudyante.
Pagkalipas ng 3 oras, hawak na niya ang kanyang unang authentic Pinoy halo-halo. Sa unang subo, natigilan siya. Iba ito sa inaakala niya. Ang tamis ng ube, ang lambot ng leche flan, ang lutong ng pinipig, at ang lamig ng pinong yelo na humahalo sa gatas, ang tekstura, ang layer ng lasa. Nagsimula siyang magsulat ng mabilis. Ang balanse ng tamis at lamig, ang tamang pagkakadurog ng yelo, ang kalidad ng gatas. Ang bawat detalye ay nagpahanga sa metikulosong chef. Sa sumunod na linggo, parang may misyon si Lucas na nilibot ang mga sulok ng Maynila. Mula umaga hanggang gabi, tinikman niya ang higit sa 50 klase ng halo-halo, mula sa mga sikat na kainan tulad ng Razons at Milky Way hanggang sa mga simpleng karinderya sa tabi ng kalsada. Bawat isa ay may kakaibang charm. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyari sa ika-5 araw, 4:00 ng madaling araw. Pumunta si Lucas sa isang maliit na gawaan ng minatamis na sahog, pag-aari ni Mang Lino, isang 60 anyos na eksperto. Nang marinig na gustong matuto ng dayuhan, tumawa si Mang Lino. Iho, hindi ganoon kadali gumawa ng minatamis na saging at beans. Turuan niyo po ako, mapagkumbabang yumuko si Lucas. Ang sumunod na eksena ay mahirap paniwalaan kung hindi mo nakita. Ang chef na nagagalit kapag may patak ng sauce sa plato ay nakaluhod sa sahig. Puno ng asukal at harina ang kamay, at paulit-ulit na naghahalo ng minatamis. Dapat tama ang apoy, turo ni Mang Lino. Kapag masyadong malakas, sunog ang asukal, kapag mahina, hindi kakapit ang tamis. Ulitin mo. Pawisan ang noo ni Lucas, pero lalong tumatalim ang tingin niya. Nakuha ko na, sigaw niya sa ika-50 na subo. Parang paggawa ng caramel sa French pastry. Ang susi ay ang tamang temperatura. Tumango si Mang Lino. Pwede ka nang turuan. Halika, ituturo ko sa iyo ang sikreto ng paggawa ng ube halaya. Pagsikat ng araw, nakagawa si Lucas ng perpektong ube. Tinikman niya ito ng dahan-dahan at naluha siya. Hindi lang ito pagkain, bulong niya. Ito ay sining. Sa ika-7 araw, pumunta siya sa Laguna para bisitahin ang isang nyugan at paggawaan ng gatas ng kalabaw. Ang may-ari ay si Aling Nena. Dinala siya nito sa gitna ng nyugan. Ang kaluluwa ng halo-halo ay nasa gata at gatas, turo ni Aling Nena sa mga sariwang nyog. Tinuruan siya ni Aling Nena kung paano pumili ng tamang nyog at mag-pasteurize ng gatas ng kalabaw. Nalaman ni Lucas na ang proseso ay kasing komplikado ng paggawa ng French cheese. Naging mayabang kami, bulong ni Lucas sa sarili, habang nakatingin sa mga bituin ng gabing iyon. Akala ko French cuisine ang rurok ng mundo, pero bawat kultura pala ay may sariling yaman. Bago umalis, binigyan siya ni Aling Nena ng espesyal na gata. Sekreto namin yan, sana makatulong sa'yo. Pagbalik sa Maynila, tinawagan ni Lucas ang ilang top dessert chefs ng Pilipinas. Isa sa kanila ay isang batang chef na nanalo sa World Pastry Cup. Kailangan mong intindihin, sabi ng binata habang nagpapakita ng demo, mukhang simple ang halo-halo, pero ang pagbalanse ng iba't ibang texture, malambot, malutong, madulas, malamig ay napakahirap. Parang French entremet, nasa detalye ang demonyo. Tinuruan niya si Lucas kung paano gumawa ng pinong yelo na parang niebe at ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga sahog. Ang bilis mong matuto, puri ng binata. Patapos na ang 10 araw na biyahe. Sa huling gabi, pumunta si Lucas sa Divisoria Night Market. Hindi para mag-aral, kundi para namin ang kapaligiran. Umupo siya sa isang maliit na bangkito, kumakain ng kwek-kwek at umiinom ng palamig. Masarap ba? Tanong ng katabing ale. Masarap, sagot niya sa baluktot na Tagalog. Masarap din ang pagkain sa France, di ba? Tawa ng ale. Kaso mahal, hindi kaya ng tulad namin. Ang sinabing iyon ay parang kidlat na tumama kay Lucas. Ano ba ang tunay na kahulugan ng pagkain? Isa ba itong sining na hindi maabot o bagay na nagbibigay ligaya? Naalala niya ang ngiti ng tindera sa sari-sari store, ang libreng sabaw sa karinderya. Salamat, Pilipinas, dasal niya. Ipinakilala mo sa akin ang tunay na kaluluwa ng pagkain. Pagbalik sa Paris, tinipon ni Lucas ang lahat. Simula ngayon, magbabago ang Le Palais. Ibig sabihin po, maglalagay tayo ng halo-halo sa menu, tanong ng staff. Hindi lang basta maglalagay. Gagawa ako ng halo-halo na may French teknike at Pilipinong kaluluwa. Nagkagulo sa kusina. Kabaliwan to, sigaw ng sauce chef.
Tayo ang templo ng French cuisine, hindi karinderya. Dahil tayo ang templo, sagot ni Lucas, kailangan natin yakapin ang inobasyon. Kung mananatili tayo sa luma, mamamatay tayo. Umalis ang sauce chef at 5 iba pa. Hindi ako sasali sa kalokohang ito. Masakit kay Lucas, pero hindi siya sumuko. Sino ang sasama sa akin na gumawa ng kasaysayan? Itinaas ni Marcel ang kamay. Chef, sasama ako. Naging impyerno ang mga sumunod na araw. Ang kusina ay napuno ng ube, saging, beans, at yelo. Hindi, sigaw ni Lucas sabay tapon ng ika-negatibo 100 na palpak na gawa. Mali ang texture ng lech flan. Ulitin. 1 buwan na silang nag-eksperimento. Pagod na ang lahat. Chef, bukas na ang Valentine's Day, ang launch ng new menu, paalala ni Marcel. Alam ko, sigaw ni Lucas, sabunot ang sarili. Pero hindi pa perpekto. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Aling Nena, ang kaluluwa ay nasa puso ng gumagawa. Natigilan siya. Masyado siyang nag-focus sa teknikalidad at nakalimutan ang puso. Guys, huminga siya ng malalim, ulit tayo. Kalimutan niyo ang teknik. Gamitin niyo ang puso niyo. Himala ang nangyari. Nang mag-enjoy sila, lumabas ang pinakamasarap na ube at pinakamakinis na leche flan. Ito na, sigaw ni Lucas. Pero paano ito ibebenta ng 750 euros? Ginamit niya ang 1,800 at 90 kognak para ibabad ang mga prutas, Normandy organic milk para sa gatas, at 24 a gold leaf sa ibabaw ng ube. Pero ang susi ay ang presentasyon. Dinisenyo niya ito bilang isang palabas, crystal glass, dry ice effect, at pilak na kutsara. Pebrero 14 na, 2025. Judgment Day. Dumating si Henry Lefebvre, ang pinakamalupit na food critic sa France. Alam ng lahat na ang salita niya ay batas. Nabalitaan ko na may espesyal kayo, malamig na sabi ni Henry. Opo, Monsieur. Ang aming bagong menu, La Perle de l'Orient, the Pearl of the Orient, sabi ni Lucas. Nang ilapag ang dessert, natigilan si Henry. Sa itim na slate tray, nakapatong ang handmade crystal goblet. Sa ilalim ay mga mamahaling minatamis na prutas, sa gitna ay pino at parang ulap na yelo, at sa ibabaw ay ube na may ginto. Tinulak ng waiter ang cart ng toppings, Madagascar vanilla, Sicilian lemon zest, at Japanese yuzu powder. Monsieur, paliwanag ni Lucas, ang tsaang ginamit sa yelo ay Earl Grey na binabad sa 1,870 kognak. Ang ube ay galing sa Pilipinas, niluto ng 72 oras. Ang gatas ay molecular gastronomy foam. Winasiwas ni Henry ang kamay. Tama na ang salita. Patikimin mo ako. Kinuha niya ang pilak na kutsara at sumubo. 1, 2, 3 segundo. Tumahimik ang buong restaurant. Biglang namula ang mata ng kritiko. Pinunasan niya ang luha. Ano ito? Nanginginig niyang tanong. Monsieur, iyan ang dialogo ng silangan at kanluran, sagot ni Lucas. Ang pagkakasundo ng pagpapakumbaba at pagmamataas. Sumubo ulit si Henry at pumikit. Ang tamis, lamig, at ang hint ng cognac ay nagsayaw sa kanyang bibig. Lucas, mulat niya, gumawa ka ng himala. Pagkalipas ng 10 minuto, nag-post si Henry sa Instagram, ngayong gabi sa Le Palais, uminom ako ng luha. Hindi ito dessert, ito ay signing. Ito ay revolusyon. 500,000 like sa 1 oras. Kinabukasan, mahaba ang pila sa Le Palais. Lahat ay gustong matikman ang La Perle de l'Orient. Sa e-interview, sinabi ni Lucas, ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa Pilipinas ay hindi pagluluto, kundi pagpapakumbaba. Ang halo-halo ay galing sa kalye, pero binihag nito ang isang mapagmataas na French chef. Patunay ito na ang sarap ay walang hangganan. 1 buwan nang lumipas, ang Queen ng United Kingdom ay bumisita sa Versailles at tinikman ito. Naaalala ko ang aking kabataan, pero iba ito. Nakakagulat kayong mga Pranses, puri niya. Umabot sa 8 buwan ang waiting list ng Le Palais. Ang presyo ay naging 850 euros, pero puno pa rin. Ang epekto ay parang domino. Naglitawan ang mga halo-halo shops sa Paris. Naglabas ang Chanel ng pabango na amoy ube at nyog. 3 buwan ang lumipas, dumating ang resulta ng Michelin. Nanginginig na binuksan ni Lucas ang Red Book. Umiyak siya.
3 stars. Bumalik ang tatlong bituin. Ang komento, nang magtagpo ang silangan at kanluran, ang pagpapakumbaba at pagmamataas, nagsimula ang bagong era ng culinary world. Bumalik ang mga umalis na chef at humingi ng tawad. Niyakap sila ni Lucas. Ako ang mali. Masyado akong naging mayabang. Ang Pilipinas ang nagturo sa akin ng tunay na diwa ng pagkain. Sa Pasko ng 2025, inanunsyo ni Lucas, sa susunod na taon, magbubukas ako ng branch sa Maynila. Dahil doon ako muling isinilang. Gabi-gabi, pagkaalis ng huling bisita, gumagawa si Lucas ng simpleng halo-halo para sa sarili, walang ginto, walang kognak, kundi simpleng sahog lang. Salamat Pilipinas, bulong niya. Tinuruan mo akong maging chef na handang matuto sa mundo. Sa pagtatapos ng 2025, mayroon ng mahigit 200 luxury halo-halo shops sa Paris. Ang simpleng panghimagas mula sa kalye ng Pilipinas ay bumihag sa kapital ng pagkain sa mundo. Ito ay tagumpay ng kultura. Tulad ng isinulat ni Lucas sa kanyang diary, ginugol ko ang 30 taon para maging perpektong French chef, pero 0 araw lang para mahalin ko ang halo-halo. Natutunan ko na ang tunay na gourmet ay hindi ang nakakulong sa tradisyon, kundi ang laging gutom sa bago. Sino ang mag-akala na ang isang simpleng pagkaing Pinoy ang magsasagip sa isang legendary French restaurant? Iyan ang kapangyarihan ng masarap na pagkain, walang pinipiling uri o bansa. Sa susunod na kakain kayo ng halo-halo, isipin niyo ang kwentong ito, kung paano tinuruan ng lansangan ng Maynila ang isang mayabang na chef ng leksyon sa pagpapakumbaba. Ito ang soft power ng Pilipinas. Hindi kailangan ng armas o pera, isang baso lang ng matamis at malamig na halo-halo, kaya nang bihagin ang panlasa ng mundo. Ano ang inyong opinyon sa kwentong ito? Kung mayroon kayong katulad na karanasan, ibahagi niyo sa amin. Salamat!